Ito na yung pinakihintay ko, life. guys! Ang mag-Sharon! Diba? Tayong lahat gustong-gusto natin yan. Gusto mo bang matutong magluto ng pasta na flavorful at appealing na pang 5-star restaurant? Magandang araw! Gusto mong mag-aral ng culinary pero wala ka pang budget sa ngayon? Walang problema. Sagutan natin yan dahil libre nyo mapapanood yan dito at sa munting vlog natin ngayon, marami kayong matututunan from Chef Ellie or culinary instructor. Siyempre, hindi mawawala ang mga kulitan at ang pa-Sharon natin dyan. Kaya tara, samahan nyo ako for today's vlog. It's pasta production! Tara, simulan na natin. Meron tayong wet and dry ingredients. Haluin slowly. At tara, pakinggan natin ang mga tips ni Chef. Isa yan sa binabayaran namin ng mahal. At dito, mapapakinggan nyo lang ng libre. Always control the shape. Tapos kapag nagro-rolling pin po, hindi yung ganyan-ganyan kayo ng ganyan kasi walang nangyayari talaga. So what you do is you start in the middle and then push and then stop doon. Huwag kayong ginaganon nyo siya kasi iba yun yung ginagawa. So ang nangyayari, luminipis yung kabila tapos this one kumakapal. Okay? So, push down naman. Go back sa gitna pala and then pull it down. Hanggang doon lang po tayo sa dulo, ha? And then, all the time, move your dough para hindi siya dumidikit. Pero iba, ito, yung ganito, sa machine na siya pinapasok. Pero ngayon, since wala na naman kayong pasta maker sa bahay, dapat matuto kayo. Merong dalawang uri ng pasta. Ang isa ay pasta fresca, which is fresh pasta, and pasta seca, which is the dried pasta. Pwede kang gumawa ng iba't ibang shapes tulad ng ribbon, shells, stuffed varieties, at marami pang iba. At kung mahilig ka naman sa lasagna, ito na ang sagot sa problema nyo kung gusto nyo ng homemade at handmade for your lasagna pasta. Lalo na kung gusto mong magnegosyo. Mas makakatipid ka kung ikaw mismo ang gagawa. Mura lang sa Lazada ang pasta maker. Kung gusto mo ng mas mabilis na production at pagdating naman sa big batches ng dough, dublihin mo lang ang measurement ng nasa recipe ayon sa dami ng gusto mo na i-produce. Itatabi natin for ravioli. Ang ginawa pala ni Chef ay for ravioli at pasta ribbon. Ang plain dough, same lang sa pag-roll out at yun ang best dough for lasagna. Around square to rectangle. Okay? And then after that, grab one and then tatlong times nyo siyang i-roll and then press. Okay? Ulit. 1, 2, 3, and then press. Atong finger, 2 puso. Tapos, pag tanggalin ko yung finger ko, pagdikitin. Pasok ulit ng isang finger, ayun. Nandiyan ulit siya. Tapos, pagdikitin ulit. Tapos, isa ulit finger, pagdikitin ulit. Check ganito. Aha. Check ganito. Ayan na lang. Gano'n na lang. Ayan, ready na ang ating pasta sheet for ravioli. Hindi ko na nakuhanan ang pagluluto ng palaman. Priority ko ang pagluluto ng group namin kasi may given time lang yan. Kumukuha lang ako ng video kapag kaya ng oras ko. Kaya kung may tanong kayo, pa-comment na lang. Thank you! Ilinagay na ni Chef ang palaman, nakahiliran ng ganyan. At linagyan ng water para magdikit at saka hiwain. We have enough egg lang, so I'm just gonna use water. Pangsil lang po siya, ha. Now, kapag kayong feeling nyo is super saucy, mahihirapan talaga kayong i-handle tong ravioli. Kasi super duper, mahirap siyang isil. Tama. Kaya yung iba, parang mga, parang frosting feeling na siya, yung talagang super thick. Okay, after that, press nyo dito sa side kasi kailangan mag-seal din yung kanya. Usually kasi ang ravioli na makikita nyo, bilog siya. Kaso kasi when you do that, it's not sustainable kasi marami siya magiging trimmings na pag ganon. So mas maganda, ideal kapag sustainable is the square. Trim natin yung sides para may mukha din siyang ending. Usually ang ravioli, wala kang mabibiling dry nito, ha, kasi syempre may feeling siya sa loob. So, lahat ng ravioli is fresh pasta. Frozen, yes. Frozen. Pero still, fresh pasta siya kasi may moisture. Yung iba, cream cheese filling. Ipo-boil na lang siya. And then, typhoon. Tapos na tayo sa ravioli. Ready to cook na yan. At ang sauce pala niyan ay gagawin ko sa ibang vlog naman. Kaya abangan. Next ay ang ating plain dough. Or yung to the point na pag hinarap nyo siya dyan, makikita yung x-ray nyo. Ay, gagawin din natin ng siyang ganito. 1/3 tayo. Same sa colored dough, kumuha si Chef ng 1/3 part para sa ribbon pasta para dalawang kulay ang gagamitin namin. Hindi ko na pinakita dito ang paggawa dahil same lang siya sa colored pasta na ginawa sa unang video na ribbon pasta. Our fettuccine. This one, pag magkakat kayo manually, kailangan well dusted siya. Kung hindi kasi didikit yan. Pero kasi at the moment, dry na yung pasta ko kasi tagal niya nang nakahang. So dry siya. Kaya, isang flat lang kung
sampay. Okay? Minsan kasi mahahaba yan ganun kahaba, wherein isasampay nilang ganito. Tapos pag naging dry na siya, yung ibebenta, ikakat lang siya, ito na yung dried pasta. Okay? Pero hindi na tayong sampayan ngayon. What we're gonna do lang is put it under the heat lamp. So open it together lahat. It's your option to roll it like this para isang kuhanan nyo, or you put it under the heat lamp nang nakadiretso lang ng ganito. Pero kasi kapag kinukuha mo siya na nakaganto, nababali siya. So, mas option ko is yung i-wrap siya ng ganito. This is our, okay na po, wala na po tayong liquid wine. Gaano katagal niluluto ang pasta? Depende sa packaging. Depende sa packaging tayo. You have to follow because they have different type of ingredients and iba yung quality. So meaning it is ready na po. Okay? Mabilis lang. Because it's hydrated and manipis, maliit lang kasi itong pasta na to. Ang cute. And then, pagka mga fresh pasta diretso na sa sauce, hindi nyo siya kailangan i-running water. Kasi bakit nyo pa i-running water kung ilalagay nyo rin naman siya sa mainit? Pero kung itatabi nyo siya for later, kailangan siya idalhin sa running water para ma-avoid yung carry-over cooking. Gets? Yes, chef. Carry-over cooking po is lulutuin niyo kasi pag hango ko nito, it's still steaming hot because the pasta itself is hot. Ngayon yung hot ng pasta na yun, niluluto niya yung sarili niya. So baka mamaya, ma-overcook siya. Nakapatay na yung apoy, chef. Ay, hindi, wala na, pinatay ko lang kasi ang tagal nito. Baka mamaya masunog na yung aking cream. Okay? Kaya, ina-avoid natin yung... Ang ginagawa natin, nilalagyan natin siya sa water para tumigil yung kanyang pag-i. Remaining ingredients ko. Oopsie. So, kaya pag magsaserve kayo, kailangan ganyan yung itsura niya. Kasi kapag sinerve niya and then it will last longer, yun na siya liquidy and then enough na yung sauce niya. Piselli. Piselli pasta. Piselli pasta. Piselli yung mismong sauce. Sa oil, kasi ang nangyayari, napiprito yung pasta sa oil, tumitigas. Okay? So, ang gagawin nyo, para hindi siya napiprito sa pasta, you add more liquid. So, usually, ang ina-add, para lang po talaga hindi magdikit-dikit ang pasta, haluin nyo siya while you are cooking. So, drop here. And then, salt and pepper. Careful lang tayo sa salt. And black pepper. And then, usually this one is sinaserve with parmesan on top, ha? Parmesan on top. Yes, Spanish chorizo. And then, pasta water lang, just to keep it hydrated lang. Para hindi siya ma-dehydrate kapag ka-sinerve nyo. Okay na po ha, ganyan na ganyan lang po. Cool, aha. Ang mga hindi kasi overwhelming na pasta is yung mga oil-based if you're really not a fan of pasta. Kasi nga, nakaka-overwhelm masyado kapag kayo mga cream-based. Di ba masyadong nakakatapa? For the... Wala na naman yung... Ay, wala na naman dyan. Ravioli. Sorry. Wait na tayo. Ay, itong... 5 or 3. Dalawang burger steak. 2-piece chicken. After ng demo ni Chef, it was our turn naman na magluto at ayan na nga ang linuto ng group namin. Busy ang lahat, kaya nawala na sa isip ko na kuhanan ng video ang mga luto namin with my 2 other group mates. Ang bait nga ni Chef Ellie, siya pa nga ang kumuha ng video ko, andyan na din ang luto ng mga classmates ko. Bali, 4 na grupo nga pala kaming lahat. Ayan, may photographer na classmate. Sana may natutunan kayo sa vlog natin ngayon. Madami pa akong kaganapan from school na matututo talaga kayo, kaya abangan. Bago matapos ang lahat, gusto ko magpasalamat kay Chef Ellie dahil ang saya ng klase namin at marami pa din talaga akong natututunan, kaya hindi ako nagkamaling mag-enroll ng culinary at mag-aral ulit kahit nakapagtrabaho na ako as a chef. At syempre sa aking mga classmates din, salamat sa inyo. Thank you so much, Chef Ellie. Sa Lyceum of the Philippines Culinary Institute, Laguna nga pala ako nag-aaral, kaya grabe ang commute ko from Quezon City to Calamba at balikan yun guys ha. Ito na yung pinakihintay ko guys, ang Sharon, di ba? Tayong lahat gustong-gusto natin yan. Kumain na mga groupmates. Kaya ang sabi nila, ako na lang daw ang mag-Sharon. Thank you din sa assistant ni Chef na si Sir Josh. O, di ba? Sharon is life. Pinaghalo-halo ko na kasi isa lang yung lagayan ko. So, ito na guys. Nung nasa bus na ako, sabi ko, aba, gutom na ako kasi wala pa pala akong kinakain for the whole day. So, thank you so much for watching. Follow for more. So, ayan, kumain ako ng konti. O, di ba? Please like, subscribe, and hit the bell button for more videos. Thank you from the Flying Running Chef.